Marshall Peak, Kabanata 4969. Masyado kang madaldal. Ang babaeng feudal lord ay kahawig ng isang tipikal na tao sa mga tuntunin ng kanyang pisikal na anyo. Nagsuot pa siya ng masisiwalat na damit, at ang mga itim na linya na tumatakip sa kanyang nakalantad na laman ay nagbigay sa kanyang buong figure ng isang nakakabighaning hitsura. Sinulyapan niya si Yang Kai na may malamig na mga mata at nagulat na nakaligtas ito sa biglaang pagtatangkang pagpatay. Dahil matagal nang magkaaway ang dalawang lahi, nagkaroon sila ng patas na pag-unawa sa lakas ng isa't isa. Habang nagtatago siya sa Black Ink Clan Army, napansin na niya na si Yang Kai ay isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm Master, samantalang siya ay isang feudal lord na katumbas ng isang 7th grade Human Master. Walang saysay na nakaligtas siya sa palihim na pag-atake nito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimula siyang humajejek, ang kanyang mahaba, pulang-pula, nakasawang malaahas na dila ay mapang-akit na dinidilaan ang kanyang mga labi. Ang kanyang anyo pagkatapos ay kumikislap at naging isang itim na ulap ng usok. Tumibok ang puso ni Yang Kai habang likas niyang itinulak ang kanyang sibat pasulong. Kasunod nito, ang figure ng babaeng feudal lord ay nahayag, iniiwasan ang nakamamatay na sibat at direktang lumilitaw sa kanyang kaliwa. Tinapik niya ito ng mahina gamit ang tila malambot nitong maliit na kamay, ngunit ang hampas nito sa palad ay naglalaman ng kapangyarihang sumisira sa langit, na dumudurog sa lupa. Halos hindi napigilan ni Yang Kai ang suntok gamit ang kanyang sibat. Hong hong hong. Na-counter ni Yang Kai ang tatlong sunod-sunod na palad ngunit napilitang umatras ng ilang daang metro bago kahit papaano ay pinatatag ang sarili. Sa sandaling iyon, nararamdaman niya ang sigla sa kanyang dibdib na umuusok at sariwang dugong nagbabantang tumutulo mula sa kanyang mga labi. Nang walang iba kundi ang matigas na kalooban, pilit niyang sinakal pabalik ang metal na likido. Ang babaeng feudal lord ngayon ay tunay na natigilan, hanggang sa puntong hindi niya ginamit ang pambungad na ito para patayin si Yang Kai. Bagkus, bahagya siyang napabuntong hininga habang nakatitig sa kanya. Itong tao ay tila iba sa iba. Malinaw na siya ay nasa 6th grade, ngunit siya ay mas malakas kaysa sa ibang 6th grade human na napatay ko noon. Sa kabilang banda, itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat, winalis ang lahat ng Black Ink clansman na umaakay sa kanya, na ginawang ulap Black Ink strength. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang sibat sa babaeng feudal lord at ngumisi. Mahina ka talaga. Nakumpirma na niya ngayon ang kanyang naunang hypothesis. Sa ilalim ng premise na sila ay nasa parehong kamag-anak na kaharian, ang Black Ink Clan Masters ay talagang mas mahina kaysa sa kanilang mga human counterparts. Hindi pa sigurado si Yang Kai tungkol dito noon. Kung tutusin, hindi pa siya nakaharap ng mag-isa sa isang feudal lord. Pagkatapos lamang niyang makipagpalitan ng mga suntok sa babaeng feudal lord na ito ay napatunayan niya ang kanyang mga haka-haka. Sa sandaling ito din nalaman ni Yang Kai kung bakit ang kakaibang dichotomy na ito. Upang maabot ang Heaven Opening Realm, kailangan ng mga tao na magtanim ng napakatagal na panahon. Walang mga shortcut sa prosesong ito, kahit na gusto lang ng tao na gumawa ng paunang tagumpay sa first grade. Higit pa rito, pagkatapos maabot ang Heaven Opening Realm, nangangailangan ito ng maraming oras at pagsisikap para makasulong sa susunod na grado. Sa makatuwid, anuman ang grado ng isang human master, ang kanilang pundasyon at pamana ay magiging mas matibay kumpara sa mga mula sa Black Ink Clan, na ang cultivation ay sa panimula ay naiiba. Ang Black Ink Clan ay ipinanganak mula sa Black Ink Nests, at ang kanilang pag-unlad ay nakasalalay din dito. Bilang isang resulta, habang kailangan nila ng mas kaunting oras upang umunlad kaysa sa human masters, ang kanilang lakas ay hindi nakuha sa pamamagitan ng personal na pagsisikap at pag-unawa, kaya hindi ito gaanong pino. Sa kasamaang palad, ang Black Ink Strength ay hindi kapani-pani walang nakakasira at isang malakas na pagpigil sa mga tao, na naghihigpit sa kanila sa labanan sa isang malaking lawak, na nabayaran para sa kawalan ng hilaw na lakas ng Black Ink Clan. Sa ganoong kahulugan, kahit na magkaroon ng one-on-one na labanan sa pagitan ng isang feudal lord at isang 7th grade master, imposibleng mahulaan kung sino ang mananaig. Siyempre, ito ang lahat bago lumitaw si Yang Kai. Sa kanyang pagdating, ang mga tao ay nagtataglay ng mga paraan na kinakailangan upang dalisayan at ikalat ang Black Ink Strength. Kaya hindi na ito nagdulot ng malaking banta sa kanila. Hindi mahalaga kung ang kanilang miniature universe ay hindi sinasadyang nahawahan hanggat hindi sila ganap na napinsala ng Black Ink Strength. Kailangan lang nilang bumalik sa isang purifying Black Ink battleship bago tuluyang mawala ang kanilang sarili, at ang isyu ay agad na malulutas. Ito rin ang dahilan kung bakit binigyang halaga ni Zhong Liang at ng iba pang army commanders ang pag-iral ni Yang Kai,
hanggang sa punto na talagang nagtalaga sila ng libo-libong masters para lang iligtas siya at ibalik siya mula sa larangan ng digmaan. Bilang karagdagan sa pagpapalakas ng moral, ang kakayahang linisin at alisin ang Black Ink Strength ay nagpapataas din ng kahusayan sa labanan ng Human Army, na nagbibigay daan sa kanila na lumabas ng walang takot. Anuman, ang isang feudal lord ay isang feudal lord pa rin, isang master na kapantay ng isang 7th grade na tao. Hindi kailanman ibababa ni Yang Kai ang kanyang pagbabantay laban sa gayong kalaban. Kahit na ang kanyang mga salita ay nakakapukaw, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling solemna. Ang provokasyon ay napatunayang matagumpay. Posibleng bilang resulta ng kanyang sariling pag-atake ng 2 beses na nabigo, ang babaeng feudal lord ay ganap na galit. Hindi lang niya nabigo na patayin si Yang Kai, wala man lang kahit anong senyales na nagawa niyang masaktan siya ng husto. Agad siyang nagpakawala ng malakas na sigaw at sumugod sa kanya. Ang feudal lord ay naglabas ng napakalaking ulap ng Black Ink Strength, na napakakapal kaya agad itong naging isang napakalaking Black Ink Cloud, na nilamon si Yang Kai sa loob nito. Naniniwala na siya ngayon na napakabait na basta na lang patayin ang mayabang na tao na ito na minamaliit siya sa kabila ng pagiging mahina. Kaya, nagpasya siyang gawing sarili niyang Black Ink Disciple, para pahirapan niya ito sa mahabang panahon. Sa kaibuturan ng Black Ink Cloud, nagpahayag ng mapanlinlang na ekspresyon si Yang Kai habang naiintindihan niya kaagad ang plano ng kanyang kaaway. Sa kasamaang palad para sa kanya, napili niya ang maling target. Ang babaeng feudal lord ay malayang lumangoy sa pamamagitan ng Black Ink Cloud, sa paniniwalang si Yang Kai ay tiyak na nalilito dahil ang lahat ng tao sa ngayon ay mahihirapang gumanap ng maayos sa ganoong sitwasyon. Hindi niya agad inatake si Yang Kai. Sa halip, gusto niyang tamasahin ang paghihirap ng kanyang kaaway, isang pambihirang interes na mayroon siya sa larangan ng digmaan. Sa kanyang pagkamangha, ang sumunod ay isang matalim na lumilipad na talam. Ang pag-ataking ito ay nagulat sa babaeng feudal lord, na mabilis na umiwas sa gilid nang maramdaman niyang papalapit ito. Sinundan ng bahagyang pananakit ng pisngi, kung saan nasugatan ito sa pag-atake, nabahira ng itim na dugo ang palad niya habang inabot niya ito upang panasan. Ang babaeng feudal lord ay tunay na nagalit ngayon. Paano niya hinayaan na saktan siya ng isang mahina? Sa kasamaang palad, sa susunod na sandali, ang kanyang galit ay napalitan ng takot habang ang isang unos ng pag-atake ay lumipad sa kanya ng walang tigil. Napagtatanto na labis niyang minamaliit ang kanyang kalaban, alam ng babaeng feudal lord na ang pag-iwas dito ay magdudulot lamang sa kanya ng pagkalugi, na mawawala ng anumang pagkakataong makabawi. Nang walang ibang pagpipilian, siya ay itinikom ang kanyang mga ngipin at itinapon ang kanyang sarili sa kanyang umaatake, nagpadala ng mga sunod-sunod na hampas ng palad upang salubungin ang kalaban. Ang Black Ink Cloud ay umalog ng husto habang ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya at nakabibinging mga dagandong ay patuloy na bumubulusok mula rito. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang Supreme Limitless Spear Art ng walang pagpipigil. Ang bawat pagulos, sweep, at slash ay dala ng mga ito ang asensya ng kanyang buhay ng paglilinang. Gayun din, ang babaeng feudal lord ay tumangging umatras. Naiirita siya sa pag-uugali ni Yang Kai, at wala siyang ibang hinihiling kundi pasunurin siya sa harap niya. Sa loob ng siksik na Black Ink Cloud, nakipag-away ang magkapareha sa isang nakamamatay na santukan. Sa ilang mga punto, napatumba si Yang Kai, namumula ang kanyang mga mata habang humihingal siya ng husto at nakatitig sa malabong figure sa kanyang harapan. Guti-guti ang kanyang damit at tumutulo ang sariwang dugo mula sa daan-daang sugat na tumatakip sa kanyang katawan. Maging ang kanyang mukha ay nabahira ng gininto ang dugo, na nagpapakita kung gaano siya kawalang awang lumaban. Ang mga palad ng babaeng feudal lord ay hindi niya tunay na sandata. Pagkatapos ng ilang daang suntok sa kanya, lubos na naunawaan ni Yang Kai na sa totoo lang ang kanyang mga kuko na matatalas ang labaha ang ginagamit niya para mapinsala. Matigas at matutulis ang kanyang mga kuko na talagang ipinagtaka niya kung paano niya ito nilinang. Sa parehong oras, ang kanyang mga kuko ay napuno ng siksik na Black Ink Strength na kumikilos na parang isang uri ng lason. Sa tuwing siya ay nasugatan, ang Black Ink Strength ay tumatagos sa kanyang katawan. Kung ang isang normal na cultivator ay dumanas ng ganoong mga pinsala, sila ay mabilis na masira ng Black Ink Strength at magiging Black Ink Disciple. Siyempre, walang ganoong pag-aalala si Yang Kai. Nagkaroon siya ng World Spring sa kanyang miniature universe na maaaring ganap na sugpuin at tatakan ang Black Ink Strength, na ginagawang halos immune siya sa mga corrosive effect nito. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay tumagal lamang ng 1 dosenang paghinga o higit pa, ngunit si Yang Kai ay mukhang magulo na. Hindi lang siya ang nahihirapan, dahil hindi mas maganda ang pakiramdam ng babaeng feudal lord kaysa sa kanya.
Masyado niyang minamaliit ang lakas ni Yang Kai at nahulog siya sa hindi magandang posisyon. Sa kabila ng katotohanan na siya ay gumawa ng sama-samang pagsisikap upang mabawi ang kontrol sa labanan, ang Asher Dragon Spear ay nag-iwan ng marka sa kanya, lalo na sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan kung saan ang sibat ay halos tumusok sa kanya, na kumukuha ng makapal na daloy ng itim na dugo mula sa isang matinding sugat. Ang kanyang mga damit, na sa una ay medyo nakakasiwalat, ngayon ay ganap na punit, iniwan siyang halos hubad. Gayunpaman, dinilaan niya ang sariwang dugo mula sa kanyang mga labi gamit ang kanyang mahabang dila at pinandilatan si Yang Kai ng may puot sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang kamay sa sugat sa kanyang tiyan, umiling siya. Maghintay ka lang, kapag naging Black Ink Disciple ka na, ipapalimos kita kay Dea. Mula sa makapal na itim na ulap, isang kamao ang biglang sumulpat sa kanyang mga mata at malakas na hamampos sa kanyang magandang mukha. Agad na naramdaman ng babaeng feudal lord na para siyang tinamaan ng buong universe world, habang pinalipad siya ng napakalaking puwersa. Masyado kang magsalita. Hinubad ni Yang Kai ang kanyang punit na sando at ipinakita ang kanyang mga pinate na kalamnan. Habang bahagyang naginat siya, ang kanyang katawan ay gumawa ng isang tunog ng pag-crack, pagkatapos nito ang lahat ng mga hiwa na natamo niya ay tumigil sa pagdurugo at napapikit. Sa kaibahan, ang mga kislap ng mga gintong bituin ay lumitaw sa harap ng mga mata ng babaeng feudal lord. Ang suntok na iyon ay nagdulot sa kanya ng masamang kalagayan nang maramdaman niyang nabali ang kanyang ilong at ang mga luha ay umaagos na ngayon sa kanyang mga mata. Kung ito ay isang mas mahinang Black Ink Clansman na kumuha ng suntok na iyon, ang kanilang ulo ay sisabog sa lugar. Sa kabutihang palad para sa kanya, mabilis siyang tumugon ng mapagtanto niyang may mali at pinakipot ang kanyang Black Ink Strength para ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, siya ay nasaktan ng husto. Ang lakas ng suntok na iyon ay talagang natakot sa kanya. Ang mas hindi kapanipaniwala ay ang katotohanan na ang kanyang Black Ink Strength ay tila walang epekto kay Yang Kai. Forget about corrupting him, parang hindi man lang niya napansin ang existence nito. Kahit papaano ay nagawa niyang patatagin ang sarili sa loob ng Black Ink Cloud, na pabuntong hininga siya para pakalmayan ang sarili. Ang malabo na figure sa kanyang harapan ay mabilis na lumapit, habang ang isang nakakatakot na boses ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Halika. Nagsisimula pa lang ang laban na ito. Hindi kita sasamantalahin, kaya ilabas mo lahat ng husay mo. Ngayon, mamatay ka man, o mamatay ako. Galit na kumunat ang noo ng babaeng feudal lord at hindi sinasadyang napaatras siya. Ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na tumalikod at tumakas, ngunit anong mukha ang may iwan niya kung talagang ginawa niya iyon? Kaharap lang niya ang 6th grade human master, kung tatakbo siya mula sa ganoong kalaban, wala siyang lugar sa Black Ink Clan sa hinaharap. Marshall Peak, Kabanata 4970. Ang aking pakikiramay. Na napagtanto ng babaeng feudal lord kung ano ang ibig sabihin ni Yang Kai nang sabihin niyang hindi niya sasamantalahin siya. Talagang iniligpit niya ang kanyang artifact at pagkatapos ay tumalon patungo sa kanya, ibinabato ang kanyang mga kamao habang siya ay lumilipad. Naiwasan niya ang pag-atake sa pamamagitan ng pagsisid sa gilid habang ang galit ay nagsimulang umahan sa loob niya. Lalo siyang nagalit ngayong minamaliit siya at tinutuya ng isang 6th grade human. Sa isang matinding sigaw, ang Black Ink Strength ay sumabog mula sa kanya at sinalakay niya si Yang Kai, ang kanyang mga kuko na matatalas na labaha ang nagsisilbing kanyang mga sandata habang siya ay naglalazlas ng husto. Hindi pinapansin ang kanyang pag-atake, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamao at sumuntok, na nasangkot sa isang nakamamatay na santukan. Hong hong hong. Tumalsik ang itim at gintong dugo. Nagsimula pang ang umubo ng dugo ang mag-asawa sa mukha ng isa't isa habang ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng matindi. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang bangis ng babaeng feudal lord ay mabilis na napurol, dahil ang momentum na siya ay gumuho. Wala pa siyang nakikilalang tao na ganito. Ang bawat tao sa human race ay bahagyang naiiba ang pagtingin sa kamatayan sa mga kritikal na sitwasyon at talagang may mga pagkakataon na pipiliin ng kanyang mga kaaway na kaladkarin ang Black Ink Clansman pababa kasama nila sa kamatayan. Gayunpaman, si Yang Kai ang unang tao na nakatagpo niya na napakabagsik. Paano siya naging tao? Para siyang halimaw. Ang mas ikinasindak niya ay tila walang epekto sa kanya ang pagguho ng Black Ink Strength. Kahit na sa tulong ng kanyang matutulis na mga kuko, walang katibayan ng Black Ink Strength na sinisira siya. Siya ay lubos na umaasa na ito ay magkakabisa pa rin. Kung nangyari ito, madali niya itong maibaba kapag tuluyan na siyang napinsala ng kanyang Black Ink Strength. Baka makakuha pa siya ng makapangyarihang bagong Black Ink Disciple.
Dapat pansinin na ang pagkuha ng Black Ink Disciple sa larangan ng digmaan ay isang bagay na maipagmamalaki sa Black Ink Clan. Gayunpaman, kahit ngayon, ang kamalayan ng lalaking ito ay nanatiling napakalinaw. Hindi lang iyon, mas mabigat ang kapangyarihan ng bawat suntok niya kaysa sa nauna. Wala man lang bakas ng panghihina niya. Siya ay bihasa sa mga tao at alam niya na ang kanilang miniature universe ay nagsilbing pundasyon ng kanilang paglilinang. Kung ang miniature universe ay nagambala, ito ay makakaapekto sa kanilang lakas. Sa lohikal na pagsasalita, pagkatapos ng lahat ng marahas na sagupaan na ito, dapat ay nabawasan ang kakayahan ni Yang Kai sa pakikipaglaban. Ngunit ito ay ganap na kabaligtaran para sa kanya. Bukod pa rito, hindi niya forte ang malapitang labanan. Ang nakakatakot na pag-iisip na siya ay mamamatay sa kamay ng kakaibang tao na ito ay dahan-daang pumasok sa isip ng babaeng feudal lord. Natakot siya nang sumagi sa kanyang isipan ang ideyang ito, at seryoso niyang naisip ang tumakas. Pagkatapos ng isa pang sagupaan, ang babaeng feudal lord ay biglang sinubukang palayasin si Yang Kai at umatras. Gusto mong tumakbo? Matiim na tumitig si Yang Kai. Hindi niya ito agad hinabol, bagkus ay nanginginig ang kanyang katawan at ang void ay naunat ng walang hanggan habang ang mga prinsipyo ng kalawakan ay lumundag. Near Distant Horizon. Nagulat ang babaeng feudal lord nang matuklasan na kahit anong pilit niyang tumakas, hindi niya nagawang makalayo kay Yang Kai dahil sa kakaibang kapangyarihang bomb alot sa kanya. Ano ang secret technique na ito? Sa kabila ng katotohanan na wala siyang ideya kung ano ang misteryo ng secret technique na ito, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng kasing bilis ng hangin, at agad siyang kumawala sa mga pagpigil nito sa pamamagitan ng paggambala sa espasyo sa paligid niya. Sa huli, mas malakas pa rin siya kaysa kay Yang Kai sa mga tuntunin ng mga kaharian. Kaya, hindi siya matrap ng near-distant horizon ng matagal. Ngunit salamat sa sandaling ito ng pagkaantala, matagumpay na naabutan siya ni Yang Kai, at nagpatuloy ang matinding labanan. Sa labas, sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Feng Ying ang kanyang mahabang espada. Isa siya sa pinakamalakas na 7th grade master sa Blue Sky Pass, kaya walang makakapidyo sa kanya maliban sa Black Ink Territory Lord. Sa paligid niya, kumislap ang Sword Chi habang namatay ang Black Ink Clansmen bago pa man lumapit sa kanila si Feng Ying. Kahit ang isang Black Ink Clan Feudal Lord ay halos hindi makalaban ng 3 hampas ng kanyang espada. Maaari silang tumakas o lumaban sa pag-alam na sila ay mamamatay. Hindi niya ginamit ang kanyang divine manifestation, ngunit kung gagawin niya ang kanyang lakas ay lalakas lamang. Minsang pinatay ni Feng Ying ang isang territory lord, kahit na ginawa niya iyon sa tulong ni Yang Kai, kaya malinaw na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang malakas na pamana. Patuloy siyang sumulong, kasama ang maraming kaalyado na tumulong sa kanya sa pag-alis ng daan, at kalaunan ay nakarating sa harapang linya ng labanan. Sa lugar kung saan pumutok ang Golden Crow Casting Sun dati, lumingon siya at tumingin sa lahat ng direksyon. Lumakas ang kanyang divine sense, ngunit hindi niya mahanap si Yang Kai. Biglang lumungkot ang mukha niya. Hindi kaya huli na siya at napatay na si Yang Kai. 2 feudal lord ang kumukubkob sa isang 7th grade master sa malapit, at siya ay nanganganib na mamatay anumang oras. Kahit na ang mga tao ay medyo mas malakas kaysa sa mga mula sa Black Ink Clan sa parehong realm, hindi napigilan ng 2 kamao ang 4 na strike. Kapag nagsanib puwersa ang 2 feudal lords, karamihan sa mga 7th grade masters ay hindi na nila magiging kalaban. Sa paglaslas gamit ang kanyang espada, hinampos ni Feng Ying ang 2 feudal lords at pinilit silang umatras pansamantala. Nakita mo na ba si Yang Kai? Agad niyang tanong, hinawakan ang kwelyo ng 7th grade master bago niya muling nakipag-ugnayan ang 2 feudal lords. Ang matanda na nahuli niya, ay natigilan at nagtanong. Sino si Yang Kai? Biglang naalala ni Feng Ying na hindi alam ng lahat kung sino si Yang Kai, o kung ano ang hitsura niya. Napagtanto niya na maaaring wala siyang matutunan sa pamamagitan ng pagtatanong nito, kaya agad niyang binago ang tanong. Nakakita ka na ba ng kakaibang kabataan sa 6th grade? Hinahanap mo siya. Alam na agad ng matandang lalaki kung sino ang tinutukoy niya. Ang matandang ito ay isa sa 4 na masters na katuwang ni Yang Kai noon. Mayroong hindi mabilang na mga kabataan sa 6th grade sa larangan ng digmaan, ngunit tiyak na may dahilan si Feng Ying para magtanong, kaya naalala kaagad ng matanda ang isang 6th grade master. Nasaan na siya? Kinabahan si Feng Ying sa magiging tugon niya, natatakot siya na hindi ang sagot ang gusto niyang marinig. Biglang nagdilim ang ekspresyon ng matanda, at itinuro niya ang isang partikular na lugar, at sinabing, doon, nakikipag-ugnayan sa isang feudal lord.
Sa pagtingin sa direksyon na kanyang itinuturo, napansin ni Feng Ying ang isang malaking pagtitipon ng black ink clouds. Tumibok ang puso ni Feng Ying. Napakalakas ng brat na iyon, ngunit sa kasamaang palad. Isang maliit na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Gusto sana niyang alagaan si Yang Kai sa larangan ng digmaan kung maaari, ngunit sa kasamaang palad siya ay lubos na abala sa pakikitungo sa dalawang feudal lord na nakapaligid sa kanya at hindi makapagbigay ng anumang tulong. Hindi alam ng matandang lalaki kung paano nauugnay si Feng Ying kay Yang Kai, kaya't umiling siya. Nakikiramay ako. Siya ay halos positibo na ang feudal lord ay pinatay na ang bata. Kung tutusin, kahit na siya iyon, hindi magiging kaaya-aya ang kanyang kapalaran kung lalaban siya sa loob ng black ink clouds na iyon. Hindi siya madaling mamatay. Kinagat ni Feng Ying ang kanyang mga ngipin. Nasaksihan niya ang mga kakayahan ni Yang Kai. Higit pa rito, mayroon pa ring World Spring si Yang Kai, at hindi masisira ng Black Ink Strength. Maaari pa siyang mag-transform bilang isang Great Dragon. Ngunit alam din niya na si Yang Kai ay hindi basta-basta magbabago sa kanyang Great Dragon form kahit na ang kanyang buhay ay nasa panganib lamang dahil pumasok siya sa larangan ng digmaan sa pagkakataong ito upang humanap ng pagkakataong makalusot. Nangangahulugan lamang ang pagbabagong anyo sa isang Great Dragon na nabigo siyang maisakatuparan ang kanyang layunin. Bumilis si Feng Ying patungo sa Black Ink Cloud sa sandaling mabigkas ang mga salita. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang biglaang pagbabago ang naganap. Dalawang magkadikit na figure ang biglang lumabas mula sa isang napakalaking Black Ink Cloud. Sobrang lapit ng dalawa sa isa't isa, para silang iisang tao. Ang nakamamatay na aura na nagmumula sa dalawang figure ay nagpalamig ng dugo ng isa. Lumiwanag ang mga mata ni Feng Ying nang makilala niya na ang isa sa mga figure ay si Yang Kai. Buhay pa siya. May iligtas pa rin siya. Nang handang sumugod si Feng Ying para iligtas siya, bigla siyang tumigil, kakaiba ang kanyang ekspresyon. Nabigla rin ang matanda nang tumingin ito. Ang dating babaeng feudal lord ang nakagapos kay Yang Kai, na ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapalibot sa kanyang katawan na parang tanikala. Posible lamang ito dahil medyo maliit ang kanyang figure. Kung siya ay tulad ng karamihan sa Black Ink Clansmen, hindi magagamit ni Yang Kai ang kanyang mga braso para itali siya ng ganito. Posibleng isipin ang tindi ng kapangyarihan ng pangangatawan ni Yang Kai habang patuloy na bumubulwak ang sariwang dugo mula sa bibig ng babaeng feudal lord. Naduraj ang mga buto sa itaas na bahagi ng kanyang katawan, at malinaw na bahagyang bumagsak ang kanyang dibdib. Kitang-kita sa baluktot na ekspresyon ng mukha niya ang sakit na nararamdaman niya. Wala na ang shirt ni Yang Kai, naiwan siyang kalahating hubad, habang ang babaeng feudal lord ay halos hubot-hubad din sa kanyang ginutay-gutay na damit. Si Feng Ying at ang matandang lalaki ay nawalan ng salita habang pinagmamasdan nila ang eksenang ito. Natural, hindi ito naging bahagi ng orihinal na plano ni Yang Kai, sadyang ang babaeng feudal lord ay patuloy na sinusubukang tumakas. Kahit na minsan niyang ginamit ang near-distant horizon para pigilan siya, maaaring hindi niya ito magawa kapag sinubukan niyang muli. Upang maiwasang tumakas ang kanyang kalaban, kinailangan itong gawin ni Yang Kai. Kahit na ang kanyang cultivation ay isang minor realm na mas mababa kaysa sa kanyang kalaban, sapat na ang bangis ng lakas ni Yang Kai para labanan ang babaeng feudal lord na ito. Habang siya ay nagpupumilit na makatakas, mas marami sa kanyang mga buto ang nabali at tumusok sa kanyang mga organo, na nagdulot ng kanyang matinding sakit. Habang nasa linya ang kanyang buhay, wala siyang pinigilan, ngunit dahil hindi niya magawang gamitin ang kanyang mga braso habang nakagapos ang mga ito, ginamit niya ang kanyang mga tuhod upang sipin at labanan ang lower half ni Yang Kai. Sa kabutihang palad, napaghandaan din ito ni Yang Kai, at bilang isang resulta, nagawa niyang balutin ang kanyang mga binti sa kanyang mga binti at ikilong ito sa lugar. Ang eksenang ito ang lumitaw sa harap ni Feng Ying at ng iba pa. Isang marahas na headbutt ang pinakawalan ni Yang Kai, dahilan upang makakita siya ng mga bituin habang ibinabalik ang ulo ng babaeng feudal lord. Isang malaking bukol pa nga ang nabuo sa noo ni Yang Kai bilang resulta, ngunit wala siyang pakialam sa ngayon. Ang babaeng feudal lord, syempre, ay hindi lamang nakahiga doon na naghihintay ng kamatayan at lumaban sa lahat ng mayroon siya. Umalungaw sa buong paligid ang ingay ng kanilang labanan. Napabuntong hininga ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters nang makita nila ang eksenang ito. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang ganoong eksena kahit na matagal nang lumaban sa Black Ink Clan. Nakakagulat lang ang kalupitan ni Yang Kai. Saan nanggaling ang lalaking ito? Sa paghula na muli siyang eye headbutt ni Yang Kai, iniunat ng babaeng feudal lord ang kanyang balingkinitang leeg, na nagresulta sa pagkawala ng marka ng kanyang pag-atake. Sa susunod na sandali, ang kanyang nakaunat na ulo ay biglang tumalbog pabalik.
Ang kanyang cherry lips ay bumuka upang ipakita ang mga pangil sa mga sulok ng kanyang bibig habang siya ay kumagat patungo sa pinakamalapit na nakalantad na target. Agad na dumating si Fang Ying upang tumulong pagkatapos makilala ang figure ni Yang Kai, ngunit huli na siya, dahil kailangan niyang masaksihan ng sarili niyang mga mata ang paglubog ng mga ngipin ng babaeng feudal lord sa leeg ni Yang Kai. Martial Pick, Kabanata 4971. Magsanib puwersa para patayin ang kaaway. Halos huminto ang puso ni Fang Ying sa eksaktong sandaling iyon. Kung namatay si Yang Kai dito, ito ay isang hindi masusukat na pagkawala sa buong human race. Kahit na gusto niyang tulungan siya, si Yang Kai at ang babaeng feudal master ay literal na nagkasalikop sa isa't isa, kaya hindi siya nang ahas na mamagitin lamang. Ang tanging magagawa niya ay lumapit at maghandang tumulong sa isang sandali. Biglang tumunog ang isang matunog na dragon roar sa kawalan, at sa harap ng mga mata ni Fang Ying, si Yang Kai, na nakagat ng babaeng feudal lord, ay nagpakawala ng kapangyarihan ng kanyang dragon vein. Ang kanyang ulo ay umiling at nag-transform sa isang ulo ng Great Dragon, na may matutulis na mga sungay at isang umaagos na balbas. Bagamat ang kanyang ulo ay naging ulo ng dragon, ang kanyang katawan ay nanatiling tao, na nagbigay sa kanya ng kakaibang anyo. Lumiko ang dragon head sa isang mabilis na paggalaw, binuksan ang higanteng monito, at brutal na kumagat sa payat na leeg ng babaeng feudal lord, hinayaan siyang matikman ang sarili niyang gamot. Namula ang mukha ni Fang Ying nang makita ang kakaibang eksenang ito. Si Yang Kai at ang babaeng feudal lord ay tila magkayakap, na ang kanilang mga ulo ay nakadikit sa leeg ng isa't isa, tulad ng isang pares ng madamdaming magkasintahan. Siyempre, ang nakamamatay na hangarin na nagmula sa kanila ay nilinaw na wala silang ibang gusto kundi ang pumatay sa isa't isa. Tuloy-tuloy na tumunog ang dragon roars at tumatagos na hiyawan, habang bumubulwak ang sariwang dugo kung saan-saan. Ilang sandali pa, biglang umatras ang dragon head, at ang ulo ng babaeng feudal lord ay natanggal. Isang naguguluhan at hindi makapaniwalang ekspresyon ang bumalatay sa kanyang mukha habang ang kanyang sigla ay mabilis na nawala. Bumuhos ang sariwang itim na dugo na parang bukal mula sa lugar kung saan pinunit ang ulo niya. Samantala, ang panga ng dragon ay lumukat ng husto, habang ang katawan na dating nakakulong sa mga bisig ni Yang Kai ay pinutok ng isang marahas na puwersa. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo sa langit pagkatapos idura ang dumi sa kanyang bibig at umungol. Sa magulong larangan ng digmaan, ang kanyang figure ay natakot sa maraming Black Ink clansmen. Walang naglakas loob na lumapit sa kanya. Ang pakikipaglaban sa babaeng feudal lord ay tunay na mapanganib, ngunit ang kanyang kaaway ay masyadong minamaliit sa kanya, na nagpapahintulot kay Yang Kai na makakuha ng mapagpasyang kalamangan. Sinubukan ng babaeng feudal lord na baligtarin ang sitwasyon, ngunit sa ganoong kalapit, ang kanyang mga pagpipilian ay lubhang limitado. Sa huli, natalo siya at namatay sa labanan. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Kai na may sumugod sa kanya at instinctual na inilabas ang kanyang kamao. Namutla si Fang Ying sa pagkabigla at agad na umunlad ang kanyang espada upang iiwas ang suntok habang sumigaw. Yang Kai. Nang marinig ang kanyang pangalan, ibinalik ni Yang Kai ang kanyang kamao at pinaikit ang mga mata sa taong papalapit mula sa likuran. Ang kanyang mga mata na pulang dugo ay kumislap, at ang kanyang marahas na udyok sa wakas ay nagsimulang hamupa. Pagkatapos ay tumango siya kay Fang Ying, at ang napakalaking dragon head ay bumalik sa orihinal nitong anyo. Huminga ng malalim si Fang Ying habang nakatingin sa kanyang leeg. Matangkad at malinaw ang isang kagat na sugat sa leeg ni Yang Kai. Ang isang malalim na sugat na ginawa itong isang patas na daan sa kanyang leeg ay nagpakita kung gaano kalakas ang ginamit ng babaeng feudal lord sa pinakadulo. Kung hindi naging mabilis ang reaksyon ni Yang Kai, maaaring kailanganin talaga ni Fang Ying na kunin ang kanyang bangkay. Gayunpaman, pinaboran siya ng kapalaran. Mukhang malubhang nasugatan si Yang Kai, ngunit ang gayong sugat ay talagang hindi isang malaking isyu sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Natauhan ka na ba? Tanong ni Fang Ying. Ang pagpatay sa isang Black Ink feudal lord ng mag-isa ay isang malaking tagumpay para sa isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit naramdaman ni Fang Ying na sa buhay o kamatayang labanang iyon, si Yang Kai ay ganap na nawalan ng pagsubaybay sa kanyang paligid at sumuko sa kanyang mga instinct sa labanan. Kung hindi na niya ito tatangkaing suntukin nang lumapit ito sa kanya. Tumango si Yang Kai bilang tugon, nakaramdam ng kaunting guilty. Inutusan ka ni Army Commander Zong na bumalik kaagad sa Inner Sanctum. Sinabi ni Fang Ying. Kumislap ang mga mata ni Yang Kai. Kabahagi rin ako ng human race. Ang konotasyon ay nais niyang mag-ambag sa larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Kinagat ni Fang Ying ang kanyang mga ngipin habang siya ay time na nagbabala.
Sa larangan ng digmaan, ang mga utos ay ganap. Yang Kai, huwag mo akong pahirapan. Pumunta siya rito para kunin si Yang Kai na bumalik. Kahit na alam niya ng eksakto kung bakit siya napunta sa larangang ito ng digmaan, isang pambihirang tagumpay sa 7th grade ay isang bagay na hindi dapat minamadali. Ang kanyang kaligtasan ay pinakamahalaga. Hindi talaga alam ni Feng Ying kung ano ang dapat niyang gawin kung iginiit ni Yang Kai na hindi na bumalik. Hindi naman niya ito mapipilit na sumunod, di ba? Marshal Auntie, hindi ako opisyal na miyembro ng Blue Sky Pass, kaya hindi ako mapipigilan ng utos ng Army Commander. Ngumiti si Yang Kai. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, nagulat si Feng Ying. Talagang hindi nakarehistro si Yang Kai sa Blue Sky Pass. Bagamat matagal na siyang naroroon, sa patuloy na digmaan at sa mahalagang papel na dapat niyang gampanan, wala ng oras para opisyal na irehistro ni Yang Kai ang kanyang sarili, lalo pat may talaga ang isang posisyon sa isa sa mga hukbo. Hindi rin makapagtalo si Feng Ying kung ipipilit niyang gamitin ang pangangatwiran na ito. Nataranta, tumakbo si Yang Kai palayo, dumiretso sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters at Black Ink Clan Feudal Lords na nakikipaglaban pa rin dito sa malapit. Nagmamadaling hinabol siya ni Feng Ying, pait na pinayuhan siya habang naglalakbay sa tabi niya. Yang Kai, isaalang-alang ang malaking larawan. 6th grade junior pa lang ako. Hindi ko alam kung anong big picture ang sinasabi mo. Ang alam ko lang ay narito ang Black Ink Clan, at iyon ang nagpapagulo sa akin. Walang pakialam na sagot ni Yang Kai. Sa pagbagsak ng mga salita, ang mag-asawa ay nakalapit na sa isang Black Ink Feudal Lord. Ang Feudal Lord na ito, kasama ang isa pang kasama, ay orihinal na nakikipaglaban sa matanda, ngunit siya ngayon ay inilihis ni Yang Kai, na agad na nagpapahina sa panggigipit sa matandang lalaki. Nang makita kung gaano kitigas ang ulo ni Yang Kai, at napagtanto na ang magulong battlefield na ito ay hindi angkop na lugar para kumbonsihin siya, itinikom ni Feng Ying ang kanyang mga ngipin, iginuhit ang kanyang mga daliri sa kanyang talam, at sumigaw. Myriad Swords Dragon. Sa isang malakas na kalabog, libo-libong mga alon ng espada ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang mga sword wave na ito ay napakakapal na halos solid, na may matalas na sword chi na nagmumula sa kanila. Ang mga alon ng espada ay mabilis na nagtipon patungo sa kanya, na bumubuo sa katawan ng isang libong metrong haba ng sword dragon. Para kay Feng Ying mismo, siya ay ganap na nakatago sa loob ng ulo ng sword dragon. Ang dragon ay umungal, at ito ay direktang bumaril patungo sa direksyon ni Yang Kai at ng Feudal Lord. Nang makita niya ito, ang Feudal Lord, na nakikipaglaban kay Yang Kai, ay namutla sa takot. Ang Black Ink Clan ay bihasa sa mga taktika at kakayahan ng kanilang kalaban, kaya, sa isang sulyap, nakilala niya ang Myriad Swords Dragon bilang divine manifestation ng Human Master. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na tanggapin ito? Kaagad, sinubukan niyang tumakas, ngunit paano papayagan iyon ni Yang Kai? Kaagad, ang mga Space Principles ay sumiklab at ikinulong ang Feudal Lord sa lugar. Nanlamig sa isang iglap, walang magawa ang Feudal Lord habang binubuksan ng Sword Dragon ang nakakatakot na sikmura nito at nilalamon siya sa isang lagok. Si Yang Kai ay nilamon din ng Sword Dragon kasama ang Feudal Lord dahil napakalapit lang niya para magtagumpay ang pag-atake ni Feng Ying nang hindi siya iniiwasan, hindi rin sa plano niya. Nang makapasok na si Yang Kai sa tiyan ng Sword Dragon, malinaw niyang naramdaman ang nakamamatay na layuning pumatay at ang mayamang sword chi sa paligid niya, ngunit nanatili siyang hindi nasaktan. Sa kabaligtaran, ang Feudal Lord, na nilamon din ng Sword Dragon ni Feng Ying, ay walang tigil na sumigaw habang ang kanyang katawan ay lagkit na putol-putol. Makalipas ang ilang sandali, nawala ang aura ng Feudal Lord, na nagpapahiwatig na pinatay siya ni Feng Ying. Gayunpaman, wala siyang balak na palabasin si Yang Kai. Ang napakalaking Sword Dragon ay tumalikod at nagsimulang sumugod pabalik patungo sa Blue Sky Pass. Kung tatanggi si Yang Kai na bumalik sa Blue Sky Pass, huhulihin na lang niya siya at ibabalik siya mismo. Gayunpaman, sa pagtalikod niya para umalis, nagbago ang ekspresyon ni Feng Ying. Ito ay dahil si Yang Kai ay nanginginig sa loob ng tiyan ng Sword Dragon, sinusubukang kumawala. Mabilis na natabunan ng mga sugat si Yang Kai sa kabila ng pagsisikap ni Feng Ying na paghigpitin ang kanyang sword chi. Malinaw na wala siyang balak magkompromiso. Ang kanyang walang humpay na pagsisikap ay nagpatunay kung paano siya hindi titigil hanggat hindi siya nakatakas o pinahihintulutan siya nitong umalis. Pakiramdam ni Feng Ying ay parang itapak ang kanyang paa sa pagkadismaya. Siyempre, maaari niyang ikulong si Yang Kai sa Sword Dragon, ngunit ang paggawa nito ay magreresulta lamang sa isang pagkatalo na sitwasyon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, binuksan ng Myriad Swords Dragon ang labasan, at lumabas si Yang Kai sa isang iglap. Mabahong brat,
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nagalit si Fang Ying. Nagtulungan kami ng maayos ngayon, paano kung magsanib puwersa kami para patayin ang ilang mga kalaban? Ngumisi si Yang Kai habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Gusto mong makipagsanib puwersa sa akin. May kapangyarihan akong higpitin ang mga galaw ng kalaban, at may kapangyarihan kang alisin ang mga ito. Kami ay lubos na nagpupuno sa isa't isa. Lumipat ang pag-iisip ni Fang Ying habang tinitingnan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Iyon lang ba ang intensyon mo? Walang pakialam na sumagot si Yang Kai. Nandito ka na. Ano pa ba ang mga intensyon ko? Nang makita ang kanyang sinseridad, bahagyang tumango si Fang Ying. Sana ay ganoon nga. Ang pagpilit kay Yang Kai na bumalik ay karaniwang imposible, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi bantayan siya dahil pinilit niyang manatili sa larangan ng digmaan. Sa halip na nasa tabi niya lang na nagbabantay sa kanya, mas minabuti na makipagtulungan sa kanya upang maalis ang ilang mga kaaway. Gaya ng sinabi ni Yang Kai, ang mga paghihigpit na kakayahan ng Space Principles ay lubhang kapakipakinabang, at ang kapangyarihan ng Myriad Swords Dragon ay napakalaki. Sa pagsasanib nilang dalawa, isang Territory Lord lang ang makakapidyo sa kanila. Siyempre, gumawa din si Fang Ying ng iba pang mga pagsasaalang-alang bago sumang-ayon kay Yang Kai. Nang makita kung paano kumilos si Yang Kai, tila sumuko na siya sa kanyang orihinal na layunin na pumunta sa Black Ink Battlefield. Ang layunin ng kanyang pagnanakaw ay walang alinlangan upang makuha ang pagkakataong makalusot habang tinatahak ang pinong linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang kapaligiran ng larangan ng digmaan ay nakaimpluwensya sa kanya, na naging dahilan upang lubusan niyang ilubog ang kanyang sarili dito, naghahanap ng dugo ng kaaway ng buong puso. Naging dahilan ito upang baguhin niya ang kanyang mga prioridad. Sa lohikal na pag-iisip tungkol dito, nadama ni Fang Ying na ang pagsang-ayon kay Yang Kai na magsanib puwersa ay ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian, dahil ito ay magbibigay daan sa kanya na bantayan siya ng mahigpit hanggat maaari. Gayunpaman, kung gagawin ito, mawawala ang pagkakataon ni Yang Kai na umaban sa 7th grade sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay sa labanan. Imposibleng ilagay sa panganib si Yang Kai sa pamamagitan ng kanyang proteksyon maliban kung may isang Territory Lord na susundan sila, ngunit lahat ng Territory Lords ay nakatali sa pakikitungo sa 8th grade Masters. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Yang Kai na wala siyang ibang intensyon ngayong umabot na sa puntong ito ang sitwasyon. Walang paraan upang maisakatuparan ang kanyang unang layunin kahit na gusto niya. Sa isang 7th grade master na tulad ni Fang Ying na patuloy na nagpoprotekta sa kanya, wala nang pagkakataon para sa kanya na makaranas ng anumang malapit kamatayang sitwasyon. Sa sandaling tumango si Fang Ying, nagbold si Yang Kai at tumayo sa ibabaw ng ulo ng Sword Dragon. Umiling ang Sword Dragon at pinitik ang buntot nito, bumagsak sa malapit na Black Ink Clan Army. Saan man ito dumaan, isang paghahari ng kaguluhan ang bumaba. Ang pares ay may malinaw na target, ang Black Ink Feudal Lords. Ang iba pang Black Ink Clansmen na pinatay nila sa daan ay walang iba kundi isang bonus. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Sword Dragon ay sumugod sa paligid ng kalapit na barkong pandigma, na kasalukuyang nasa ilalim ng pagkubkob ng dalawang Feudal Lords. Sa kabutihang palad, ang barkong pandigma ay isang maingat na pinong artifact, kaya't ang mga pananggalang na kalasag nito ay napakalakas. Hindi pa banggitin, maraming human masters ang nakasakay, kaya kahit na kinubkob sila ng dalawang Feudal Lords, maaari nilang harapin ang mga ito ng ilang oras at kahit na maglaan ng ilang pansin upang manipis ang nakapaligid na Black Ink Clansmen. Martial Pick, Kabanata 4972. Panlilin lang. Bago pa sila maabot ng Sword Dragon, napansin na ito ng dalawang Feudal Lords, kaya lumapit ang isa sa napakalaking Feudal Lords, sinusubukang harangin ito. Mabilis siyang gumalaw, ngunit bigla na lang, misteryosong lumitaw sa kanyang mga mata ang isang figure at hamarang sa kanyang dinadaanan. Habang ang Feudal Lord ay bahagyang nagulat, si Yang Kai ay kumilos na, gamit ang Space Principles upang i-lock ang nakapalibot na espasyo. Sa sandaling nagyelo ang napakalaking figure ng Feudal Lord, binuksan ng Sword Dragon ang nakakatakot na tiyan nito at nilamon siya, pinatay siya kaagad pagkatapos. Sa ibang lugar, ang mga linya ng depensa ng tatlong Eastern, Southern, at Northern Army ay lumiit habang sila ay umatras patungo sa Blue Sky Pass sa ilalim ng pagsalakay ng Black Ink Clan Army. Hindi ito maaaring makatulong. Sa orihinal, ang tatlong hukbo ay nananatili pa rin sa kanilang lupa at kahit na may ilang maliit na pakinabang sa Black Ink Clan. Gayunpaman, kinailangan ni Zhong Liang na ibaba ang kanyang dignidad at humingi ng tulong sa iba pang tatlong army para maibalik si Yang Kai, na sumilip sa Blue Sky Pass.
Alam ng tatlong army commander na sina Ding Yao, Liang Yulong, at Shen Tumao ang kahalagahan ng Yang Kai, kaya walang pag-aalinlangan, nagpadala sila ng bahagi ng kanilang army para tumulong. Kaya, ang tatlong hukbo ay maaari na lamang lumipat sa isang defensive na posisyon, o ang kanilang mga linya ay babagsak. Pagkatapos ng dibisyon ng armies, ang nagtatanggol na Heaven Opening Masters ay labis na nabalisa. Ang karamihan ay walang kamalay-malay sa nangyari, alam lang nilang mas kaunti ang mga kakampi sa kanilang panig at kailangan nilang umatras upang makayanan ang marahas na pag-atake ng Black Ink Clan. Ngunit ang ganitong uri ng pag-deploy ay hindi maaaring tumagal ng mahabang panahon dahil ang mga linya ng depensa ay nasa panganib na masira. Kapag nangyari iyon, direktang maaatake ng Black Ink Clan Army ang Blue Sky Pass. Bagamat mahirap pa ring talunin ang dakilang pass, hindi maiiwasan ang mga casualty, at kung mangyayari iyon, ang pundasyon ng buong posisyon ng human race ay nasa panganib. Nagdilim ang ekspresyon ng tatlong army commander. Sa loob, sinusumpa nila si Yang Kai dahil sa pagiging walang ingat at kusa. Ang larangang ito ng digmaan ay hindi isang lugar kung saan ang isang tao ay maaaring kumilos ayon sa gusto nila. Kung nagawa nilang ibalik siya sa inner sanctum pagkatapos, mahigpit nilang susubaybayan siya upang matiyak na hindi na siya muling susuko sa larangan ng digmaan. Humigit kumulang 30% ng tatlong army ay agad na umatras pabalik sa Blue Sky Pass at nagtipon sa gitnang plaza. Pagkatapos, mabilis silang tumakbo sa linya ng depensa ng Western Army. Ilang 7,000 Heaven Opening Realm Masters ang gumuhit ng kanilang mga artifact at sinimulan ang kanilang pag-atake sa Black Ink Clan. Sa isang iglap, ang Black Ink Clan ay nabigla. Sa kanluraning harapan, ang Black Ink Clan ay una sa par sa Western Army. Gayunpaman, ang biglaang pagdagsa ng mga reinforcement ay parang isang buong karagdagang human army ang lumitaw. Paano ito haharapin ng Black Ink Clan? Sunod-sunod na pinatay ang mga feudal lord at maging ang ilang territory lords ay nagsimulang manghina. Ang Western Black Ink Army ay bumagsak sa kaguluhan, at sinamantala ng mga tao ang sitwasyon upang patayin ang pinakamaraming makakaya nila. Tiyak na hindi nila papalampasan ang pagkakataong ito para masira ang kalaban. Sa Western Defense Line, nang humiwalay na siya sa Territory Lord na dati niyang nilalabanan, tumayo si Zhong Liang, nakatingin sa sitwasyon. Nakatanggap na siya ng mensahe mula kay Feng Ying, na nasa larangan ng digmaan. Sa kabila ng katotohanan na ang larangan ng digmaan ay magulo at nakamamatay, ang pagkuha ng ilang oras upang maghatid ng isang mensahe ay hindi isang problema. Nahanap na si Yang Kai, ngunit dahil tumanggi siyang bumalik, hindi siya mapipilit ni Feng Ying pabalik. Bukod pa rito, ang lokasyon na kanilang kinaroroonan ay nasa harapan na ng larangan ng digmaan kung saan maaari silang makaharap sa Black Ink Clan Masters anumang oras. Ang anumang kapabayaan ay maaaring magresulta sa mapaminsalang kahihinatnan. Sinabi rin ni Feng Ying na tinalikuran na ni Yang Kai ang kanyang intensyon na makamit ang isang pambihirang tagumpay, at ngayon ay nakikipagtulungan sa kanya upang patayin ang kaaway. Ang kanilang mga pagsisikap ay naging mabunga na. Nagpatuloy siya sa pagpapadala ng mensahe na nagtatanong kung dapat nilang ipagpatuloy ang pagpatay o kumbansihin si Yang Kai na bumalik. Kumunat ang noo ni Zhong Liang. Malinaw na isinuko ni Yang Kai ang kanyang intensyon na makalusot, at pinoprotektahan siya ni Feng Ying. Higit pa rito, may World Spring ang brat, kaya walang panganib na makorrupt siya ng Black Ink Strength. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang paglabas sa larangan ng digmaan ay hindi masyadong mapanganib. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng territory lords sa Western Region ay inaasikaso ng 8th grade masters. Hanggat walang territory lord ang aaksyon laban sa kanila, magagawa ni Feng Ying at Yang Kai na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit naroon din ang lahat ng mga what-if na sitwasyon. Paano kung ang dalawa ay aksidenteng nahulog sa bitag at napalibutan ng kalaban? Hindi napigilan ng dalawang kamao ang 4 na strike. Masyadong mahalaga ang pag-iral ni Yang Kai para malagay sa panganib. Kaya, pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumugon si Zhong Liang, hinihimok si Feng Ying na kumbansihin si Yang Kai na bumalik sa Blue Sky Pass anuman ang mangyari. Kahit na kailanganin nitong baliin ang mga braso at binti nito para maibalik siya, kailangan itong gawin. Sumagot si Feng Ying nang wala pang isang insenso sa ibang pagkakataon, na nagsasabi na nabigo ang panghihikayat. Iginiit ni Yang Kai na manatili sa larangan ng digmaan upang mag-ambag at ipinahiwatig na kung pipilitin siya ni Feng Ying, agad siyang makakatakas sa kanyang paningin, na pinatunayan ni Yang Kai na kaya niya sa pamamagitan ng paggamit ng Space Principles sa harap niya mismo. Patuloy na iniulat ni Feng Ying na kahit natiyak na mas malakas siya kaysa sa kanya, kung talagang may intensyon itong tumakas, hindi niya ito mapipigilan. Ang maliit na bastos na iyon.
Nagmura si Zhong Liang. Masyadong matigas ang ulo ng brat na ito. Hindi ba niya alam kung gaano siya kahalaga? Hindi siya mahikayat na bumalik, kaya ang tanging magagawa nila ay pilitin na matapos ang labanan sa lalong madaling panahon upang walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang umatras. Agad na nagpadala si Zhong Liang ng mga utos sa division commanders na lumaban ng mas mahigpit at maaaring patayin ang mga territory lords o pilitin silang umatras. Sa paggawa lamang nito matatapos ang labanan at mapipilitang bumalik si Yang Kai, kahit na ayaw niya. Ang kasalukuyang puwersa sa kanlurang bahagi ay halos katumbas ng 2 buong hukbo, na napatunayang labis para sa Black Ink Clan. Sa bawat paghinga, napakaraming Black Ink Clansmen ang napatay, at ang mga tunog ng mga masters na namamatay ay sunod-sunod na lumabas sa larangan ng digmaan. Matapos ang kalahating araw, ang Western Black Ink Army ay pinilit na bumalik ng halos 100,000 kilometro. Ang mga human masters ay patuloy na pinipilit at patuloy na pinapatay sila ng walang awa. Biglang lumapit ang babaeng adjutant ni Zhong Liang, hinawakan ang kanyang kamao, at sinabing, "Master, magsalita ka." Pinag-aaralan ni Zhong Liang ang daloy ng labanan at tinatayang aabutin lamang ng kalahating araw para maalis ang harapan ng Western Army. Sa oras na iyon, maaari niyang tawagan ito ng isang araw at bawiin ang hukbo. Ang iba pang 3 hukbo ay hinimok kami na kumilos ng mabilis at ibalik ang kanilang lakas tao habang sila ay nasa bingit ng pagkatalo. Napalingon si Zhong Liang sa gulat at nagtanong. Napakabilis. Siya ay humiram ng mga tropa mula sa 3 hukbo, at alam na ang gayong pagkilos ay magkakaroon ng mga kahihinatnan. Kung tutusin, ang 4 na panig ng Blue Sky Pass ay humahawak lamang ng mabilis kaysa umabant kanina. Ang pag-withdraw ng 30% ng Eastern, Southern, at Northern Army ay walang pag-aalinlangan na magdudulot ng matinding pagod sa kanila. Habang ang Western Army ay may napakalaking kalamangan, ang iba pang 3 hukbo ay kailangang magbayad ng matarik na presyo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zhong Liang na magiging ganoon kabilis ang sitwasyon. Naniniwala siya na isang simpleng bagay para sa 3 iba pang hukbo na mapanatili ang kanilang mga linya sa loob ng ilang araw man lang. Taliwas sa kanyang inaasahan, kalahating araw na lang ang lumipas bago naglaro ang senaryo na ito. Pagkatapos ay sumagot ang adjutant. Ang Black Ink Clan ay tila nabaliw. Hindi nila pinapansin ang mga gastos at sinasalakay ang 3 hukbo nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang mga casualty. Kumunat ang noo ni Zhong Liang. Ang Black Ink Clan ay kumikilos ng hindi pangkaraniwan, ngunit hindi niya maisip kung bakit, kaya hindi siya nag-isip ng husto bago siya nagutos. Ipadala sa kanila ang mensaheng ito, sabihin sa kanila na maghintay ng kalahating araw pa kahit anong mangyari. Pagkatapos nito, pupunta ako doon ng personal para tulungan sila. Tumango ang adjutant at mabilis na tinupad ang kanyang utos. Sa Northern, Southern, at Eastern Defense Lines, natanggap ni Ding Yao, Liang Yulong at Shen Tumo ang tugon ni Zhong Liang. Ang unang bagay na ginawa nila ay sampain si Zhong Liang sa hindi pagsubaybay ng maayos kay Yang Kai at pinahintulutan ang kaguluhang ito na mangyari sa simula pa lang, ngunit kaagad pagkatapos, inayos nila ang kanilang mga linya para magkaroon ng ganap na depensibong postura, na itinigil ang lahat ng pagtatangka na kontrahin ang kaaway. Ang Army Commanders ay nagtakda pa nga ng personal na makipaglaban sa Territory Lords upang makabili ng mas maraming oras para sa Western Army. Ang katotohanan na ang 3 Army Commander ay personal na nakipaglaban ay nagbibigay inspirasyon sa Human Masters, at ang walang ingat na pag-atake ng Black Ink Clan Army ay nagresulta din sa maraming casualty sa kanilang panig. Hindi nagtagal bago nagsimulang mawala ng momentum ang Black Ink Army matapos makaranas ng napakaraming pagkatalo, ngunit tumanggi pa rin silang umatras sa ilang kadahilanan. Sa linya ng depensa ng Western Army, ang hukbo ng Black Ink Clan ay paulit-ulit na umatras, na ngayon ay napaatras ng halos 200,000 kilometro. Ang kawalan sa daan ay napuno ng mga bangkay ng Black Ink Clan, na nagpapakita ng malaking pagkatalo na kanilang natamo sa labanang ito. Pagkalipas ng 2 oras, habang pinuputol ng Western Army ang mga likurang linya ng Black Ink Clan Army, isang kakaibang sitwasyon ang lumitaw sa Eastern Front. Ang Black Ink Clan Army, na halos nagpapakamatay na umaatake sa mga depensa ng Eastern Army, ay biglang huminto sa hindi malamang dahilan, at pagkatapos ng maikling rally, tumalikod at lumipad. Ang Eastern Army Commander, si Ding Yao na nakatayo sa kawalan, ay tumangala sa gulat sa pinangyarihan. Wala siyang ideya kung bakit biglang umatras ang Black Ink Clan Army. Isang adjutant na nakatayo sa malapit ang nagbunyi. Army Commander, ang Black Ink Clan ay umaatres. Ngumuso si Ding Yao. Nakikita ko iyon, hindi ako bulag. Nahihiyang tumikim ang adjutant at wala nang sinabi pa.
Sumimangot at bamulong ang isang sugatang division commander sa malapit. Pero, bakit? Army Commander, hinahabol ba natin sila? Nagmamadaling nagbabala ang adjutant. Mga ginoo, baka ito ay isang bitag. Maaaring sinusubukan ng Black Ink Clan na akitin tayo. Ang division commander ay hindi nakipagtalo sa kanyang punto, dahil siya ay may katulad na mga alalahanin. Ang Black Ink Clan ay hindi pa nakagawa ng ganito dati. Lumilitaw na inilikas nila ang kanilang mga sundalo, ngunit sa katotohanan, maaaring naghuhukay sila ng hukay at naghihintay na tumalon ang mga tao dito. Kung talagang isang bitag, hindi nila masundan, baka mahuli sila. Nang bumagsak ang mga salita ng adjutant, nakatanggap siya ng isang komunikasyon at nagmadali upang siyasatin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo na may nalilitong ekspresyon. Army Commander, ang Black Ink Clan sa Southern at Northern Fronts ay umatras din. Mabilis na inikat ni Ding Yao ang kanyang ulo at humingi ng kumpirmasyon. Ang Black Ink Clan sa North at South ay umatras din. Matigas na tumango ang adjutant. Nasa magkabilang panig ang salita. Tinatanong din nila kami kung ano ang sitwasyon dito. Tulala ngayon si Ding Yao. Inalis ng Black Ink Clan ang mga tropa nito mula sa Eastern, Southern, at Northern Fronts. Ano nga ba ang kanilang ginawa? Ano man ang intensyon ng Black Ink Clan, ang gayong malakihang tatlong panig na pag-urong ay hindi lumilitaw na bahagi ng ilang detalyadong bitag. Napakaraming panganib sa ganitong uri ng engranding plano. Ang pagkatalo sa isang buong hukbo, gaya ng pananalita, ay kasing hirap ng pagbagsak ng bundok. Ang ganitong malaking reorganisasyon ng deployment ng Black Ink Clan ay mag-iiwan sa kanila na nakakalat at wala sa posisyon, na magiging sanhi ng anumang uri ng bitag na gusto nilang itakda na walang silbi, kahit sandali. Kaya, pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sumigaw si Ding Yao. Lahat ng unit, habulin ang kalaban. Ang adjutant ay nagulat at nagmamadaling nawalan ng loob. Army Commander, dapat tayong mag-ingat. Sinipa siya ni Ding Yao sa puwitan at pumutol. Bitag sa aking puwet. Anong uri ng bitag ang maaaring magkaroon sa sitwasyong ito? Ipaalam sa Northern at Southern Army ang tungkol sa aking desisyon, at hilingin kay Liang Yulong at Shen Tumo na gawin ang kanilang desisyon ng mabilis. Siya ang Army Commander ng Eastern Army, kaya hindi niya sila mautusang gumawa ng anuman, ngunit naniniwala si Ding Yao na sina Liang Yulong at Shen Tumo ang gagawa ng tamang desisyon. Kung tutusin, libu-libong taon na silang nakikipaglaban kasama nila. Naiintindihan nila ang isa't isa. Pagkatapos niyang magbigay ng utos, unang sumugod si Ding Yao, na sinundan ng maraming Human Masters mula sa Eastern Army. Sa isang iglap, sinimulan ng Human Army na tugisin ang umaatres na kalaban.